Ngayon lang po ako, mag-isang taon pa lang ako nag-aaral-aral ng hydroponic. Mag-isang taon? Kratky. Kratky pa lang. Oh, Katarin, pakilala ka muna sa camera natin. Hello po, good morning. Ako po si Metal Abina from Busuanga, Palawan po. Busuanga, Palawan. So, ang Busuanga ay nasasakupan ng Coron. Opo. Oo, si Kapitan, yung tatay. Opo. Mm. Kapitan ng Santo Niño. Kapitan, good morning po. Kumusta po kayo? Okay lang po. Okay lang. So, sino ba talagang farmer? Si tatay o ikaw? Ako po, si tatay po, meron po rin siyang piggery, may manukan po. Manukan, piggery. Opo. Oo. Tapos, yun po yung ginagamit namin na fertilizer doon sa... Tanim sa lupa? Opo. Okay. Mm-mm. So, ang pagkakaalam ko yung Palawan ay ito yung parang dito nang gagaling yung mga itlog, no? Itlog dito galing sa Palawan. So, kayo yung kumbaga yung production, kaya nga center of production ng mga eggs. So, ito yun sa Palawan. Pero yun nga, wala kayo gaanong dito. Lettuce na gulay. Meron naman po, pero hindi po hydroponic. Sa lupa. Sa lupa lang po. Oo. Pero gaano kalaki yun? Sa akin po kasi, ang tinataniman ko siguro, mga ilang 1,000 square meter. 1,000 square meter na sa lupa na yon. Yun yung pinangaano mo sa galing yung Pinagsusupply ko po dito sa mga restaurant sa Coron, like Pacifico, Bus Express, Omstay, Sunlight, yung mga na-deliveran ko po. Pero hindi ko po na susupply lahat kasi hindi ko kaya. So yung demand po nila, ilang kilo po ba? For example, sa isang ano ba talaga sila? Resto, mga yan? Yes, o hotel and yan? restaurant po. Hotel, wala dito sa Gipsal. Wala. Meron po pero hindi pa po ganun na talagang sanggipsal. So mga hotel and restaurant po talaga yung na supply ko. Oo. Based doon naman sa demand ng lettuce, anong hanahanap nila? Romaine? Ano po, yung Dabi? Dabi. Ngayon napakilala ko yung Olmeti, mga ganun po. Magaganda pong variety. Natutuwa yung iba, bakit daw po iba yung lasa, iba yung crunchy ng iba. Yun po. Kung ikaw papipiliin, anong mas prefer mo sa leafy? For example, yung leafy naman yung Dabi, no? Opo. Then mayroon kang Olmeti. Doon sa ano mas kinukuha sa'yo? Dati po kasi talaga, yung unang nakagisnan dito is Dabi. Pero ini-introduce ko po yung iba-ibang variety, like yung magaganda, like Olmeti, Lalik, saka Tourbillon. Na-try ko na po yun. Yung mga red, nakapag-try ka? Opo, ano po ba yun? Orbital ba yun? Oo. Yung red. Noon nakaraan po, yun nung bumili sa akin ng per cup is yung Sunlight Hotel. Opo. So meron ako ditong bigay sa'yo, may rainy dito, no? Rikes 1 din yan. Yan yung romaine. Opo. No, rainy na romaine. So yan, para ma-try mo din. Then bigyan kita ng Sunggari. Ito yung bagong red na crystal lettuce. Okay. Kagaya siya ng lalik, Opo. pero red siya. Ah. Then meron ako ditong Torinos sa'yo. So lahat yan Rikes 1. Opo. Then may pinapabigay din pala si Mega Packaging Corporation na baso na may slit na. Finally, nakita ko na din. Nakita mo na rin finally. Opo. So, Kasi sa Lazada hindi ko po ma-order, hindi ko makita. wala pa tayo niyan sa Lazada, Shopee, di ano. Kaya pala. Actually, ma-order mo yan kay Mega Packaging. Di ba may mga nakita ko kay Kuya Wilfredo, yung pinunta ko kapon, ang dami niyang tuna box. Tuna box. Oo, yung si Will, Kuya Willie. Oo, Yes. dami niyang tuna box. Then, maliban na sa tuna box, may mga cups din siya, pero hindi ganyan cups na, ano. Actually, ako po hindi pa nakakagamit ng ganito. Yung ginagamit ko lang po yung sa kape. Oo, yung sa coffee cup. Oo. Yun po. Binubutasan mo, no? Opo. Oo, yun lang ano. Yan, ano masasabi mo sa baso ng Mega Packaging? Maganda. Medyo parang magtatagal siya sa amin. Kasi yung sa amin, pag nagamit namin, siguro isa hanggang 2 beses, sira na. So, bibili ka naman ulit. Opo. Hindi pa naman bawal dito yung styro. Actually po, walang mabili dito. Sa Manila pa po ako nagpapabili. Oo, kung sa Manila ka papabili, yan na lang bibilin mo. Opo. Oo, may Tsaka ano may po, slit na. opo. Di ba? Oo. So, yun, balik tayo dun sa katanim. Paano yung distribution mo dito? Galing dun sa farm mo, how many minutes ang travel? Sa
kasi pag marami, hinahatid ko po sa Coron ng sasakyan ko minsan. Pero kadalasan po, may taga-deliver ako ng mga tricycle na aalis ng 6 a.m. doon. Pag 7 o'clock, nandito na po sa Coron. So, ganun lang po na ang by order lang po ako. Yung iba naman po, pinipick up lang po talaga sa bahay. Sa bahay. Apo. So, ito katanim na pinipick up, volume ba ito? Gaano ito karami? Actually, hindi naman po volume. Minsan po, ang isang order is 10 kilo, 15 kilo. Dati po, nasusupply ako sa 2 season, 30 kilos every 3 days po. Every 3 days. Opo. So, yung sa 10 kilos na yon, gaano repeat naman? Daily naman? Hindi. Daily naman po, hindi po. Minsan, alternate lang po, depende sa dami Sa ng dami ng guests. tao din. Opo. Oo, kasi hotel lang ano nyo. Pero kadalasan po, minimum 5 kilo ang order. Ganyan po. So mostly pala, ang hotel dito is sinaserve is salad. Salad po. Salad ka nagawa Foreigner nila po kasi salad, talaga oo. yung guest namin. At saka mga Pilipino din, yung mga galing ibang bansa. Talagang salad po, tsaka yung iba sa burger naman ginagamit. Okay, burger. Okay, so pwede palang i-incorporate dito yung kung salad ang main ano dito is may incorporate niyo yung mga fruit bearing. Opo, Katulad opo. ng mga pipino, yung cucumber natin. Yes ano? po, nakapag-try na ako Oo. mag-order pero hindi ko pa natatanim mga sinjel. Oo, sinjel at saka yung aikido. Aikido. Eh paano kung may mga tomato pa, mga beef tomato kasi kung burger, oh, Cherry diba? tomato po sana maganda din Oo. dito. Meron tayong Solarino. sungari. Oh. Solarino. Solarino. Meron tayong Solarino. Oo, doon sa Katanim Store. Oo, so lahat yung mga Katanim available sa Katanim Store, no? Shopee or Lazada. Yung mga pinag-uusapan namin ni Katanim dito. So Katanim, ilang taon ka na? No? O pakakilala ka sa mga Katanim natin? 38 years old po. Oh, so 38 years old. Oo, nag-start ako ng, actually yung unang business namin talaga is landscaping. Landscaping. Opo. So kasama doon halos ang gardening, landscaping, Yes po. gardening, So, tama? Oo. nagla-landscape po ako dati sa boss ko sa Busuanga Village Resort. Tapos in-encourage ako ni Sir Brian na magtanim ng lettuce. Try ko daw, kaya ko naman yun kasi ngayon supply is hindi, siya yung unang resort na malaki sa Busuanga. So in-encourage ako ng boss ko hanggang in-start ko na din na aralin. Pero sa lupa lang po talaga kami. Oo, doon po noon nagbebenta ako ng kasimulaan pa lang, malakas talaga yung kuha sa akin ng mga lettuce na yan na tanim namin. So ayos naman po yung sa lupa, kaya lang matagal po eh. Hindi kagaya nung Hydroponics. hydroponics, malinis, walang spray. Organic naman po yung sa amin sa farm, kaya lang po hindi po kasing bilis nung No, hydroponics sa po. pag-grow. Opo. So, na-compare mo, nagtatanim ka sa soil at saka sa hydroponics. Alin na mas malinis tingnan? Malinis po yung hydroponic. Walang mga Opo. dumi sa ilalim. Tapos yung maintenance pa po sa manpower is Kunti. konti talaga. Tapos yun maganda. Yun nga lang po, hindi ko pa naabot yung di kuryente. Nasa Kratki pa lang. Nasa Opo. Kratki. Wala ba kuryente sa inyo? Meron naman po. Oo. Meron naman po. Hindi Well, lang malaki alam. lang talagang investment sa Opo. NFT. Totoo. Oo, yun yung yung sinasabi mo na may kuryente, yung circulating Yes po. na kailangan ng pump. Opo. Well, sa Kratki, ano magamit mo mga boxes? Yung break box lang po, tapos may tuna box ako na 2 pa lang. Oo. Tapos puro break box na dinonate lang sa akin ng friend ko doon dito sa Coron na binigay sa akin para magamit ko. Hindi niya binenta, sabi niya gusto niya akong tulungan na kung ano yung goal ko doon sa pag-hydroponic. Nagpapasalamat ako kay Ate Emmy na Mayo kasi malaki yung heart niya para sa kagaya kong farmer din po. Doon sa katanim, sa demand dito, sa tingin ko, ilan lang kayo? 3. Nakamit ko kahapon si katanim na Wilfredo, ikaw, tsaka may isa pa si Fe ba yun? Archie Pe. Archie Pe. Apelyedo. Pero hindi ko po alam kung saan yung greenhouse. Nakita ko lang na may mga box siya na may lamang lettuce. Oo. Dinideliver doon sa isang restaurant. Hindi ko na po alam eh. Kasi actually hindi ko So, siya ibig sabihin 3 pa lang kayo dito na grower sa Coron?
May growers po pero sa lupa po talaga. Sa lupa? Sa lupa po talaga. Oo. Opo. Si Pero Kuya kahit may lupa. Alinsangan, Mm. meron siyang hydroponic pero inaano niya lang po as tinuturuan niya na matutong magtanim sa ganun yung tao na ibig sabihin Mm. mas madali, mas maganda Mm. at less manpower. Pero Yun sa hindi ko pa rin hydroponics. po nararating yung kanyang greenhouse sa Coron. Mhm. Na Hindi Okay. ko pa po siya na ano, doon po yung farm niya sa Calachao, Mm-mm. yun po yung narating ko. Mhm. Magkano ang bentahan naman dito per kilo? Actually po ngayon 600 to 700. Per kilo? Opo. Bumababa po yan pag peak season ng 350 hanggang 250 ang kilo. Ibig Yun mo po. sabihin hanggang 250 lang dito pinakamababa. Sana all dito na lang tayo magtanim na tanim. Kasi doon nga sa Manila, Yes. no, bebenta mo na nga ng 180, sasabihin mo mura ang lettuce. Sasabihin pa sa'yo na mura. Mm. Di ba? Eh dito nga, ipadala ko na lang dito. Kung galing Manila, magkano ang shipment fee? Papunta dito. Actually, hindi ko po alam kung magkano, pero po kadalasan ng supply po ng para i-supply ang Coron is Manila pa rin po. Ibig So, sabihin pero- galing Benguet na ano? Opo, galing po na ng lettuce. Benguet, Oo. pero ang dispose po 350 po. Ngayon, 350 ang bagsak dito. yes po. So, okay, mga katanim ha, let's do the math. Competition lang. Kung ako magtatanim dito, mag-i-invest ako dito for example, ibebenta ko na lang, tapatan ko yung landed price kung tawag doon eh. Landed price 350. Ang laki ng ganansya ko pala. Opo. Kasi isipin mo lang, bentahan natin 180. Paano katanim kung ma-achieve ko ng, sabihin natin 6 heads na lang sa isang kilo? Nakakailang heads ka sa isang kilo? Nung nakaraan po, ang pinaka bigat ko is 8 heads. 8 heads, Opo, okay. pero hindi Okay po na yun. sakto sa Ay, di pa 45 sa- days. oo. Nasa 30 days. Pero kung sakto siguro baka mga walo lang daw. O 6. Opo, Oo. anim din. Kasi di pa sakto sa edad. growth, sa edad. Opo, kasi nabibili na po. Nabibili ka agad. So kulang ang production mo. Opo, kulang po Magdagdag ka talaga. na. Malapit na. Nandiyan na si Katanin. So may kita natin ng mga katanim kung ano yung location niya. So mamaya-maya lang. So kung isipin natin gano'n, ang laki ng pwede kong kitain pala. No, 350 landed price ka agad. Kahit ganung presyo ko na lang, 350. Pero ikaw magkano benta mo? Sa ngayon po per cup, 50 pesos per cup. 50 per cup. Opo, kasi- Kasama yung cup na yan. Opo, kasama. Hindi mo kinukuha. Hindi po. Yung iba po nagbabalik, yung iba po hindi. Kasi malayo. Mhm. 50 Yung pesos. gusto ko po talagang matutunan, yung per kilo kasi mas gusto nila yung per kilo. Mm-mm. Mas feeling po kasi nung mga bumibili, talo sila Sa per cup. sa per cup. Oo. Mm-mm. Tama, tama. So yun po ang gusto ko talagang Ma-achieve. matutunan pati kung paano ba yun. Mhm. So, yun pala, no? 350. Parang, saan ba dito may for sale na lupa? Marami po. Marami po. Saan dito yung bangko na makapag-loan tayo? Makapangutang tayo, di ba? Sa ngayon po, para sa akin bilang barangay captain, Opo. mas gustuhin ko siguro naman mananalo pa ako. Mhm. Pero sa akin, dyan sa lugar namin maraming lupa na pwedeng para magkaroon lang ba ng idea yung mga Opo. barangay ko, mas maganda kung meron. Pwede maraming lupa dyan sa amin na public land na pwede mo nang gamitin. Talaga? Oo. Marami po, malalapad na ano. Kapitan, baka naman pwede tayo makapag-tie up na pag sa susunod na balik ko dito, magtuturo na tayo ng livelihood Bibigyan ko na para po sa eh. inyong ano. Ngayon pa lang po, bibigyan ko na kayo ng ano, pwesto kung gusto niyo. Talaga po, o sige. Kasi ano daw lang, meron kasing kaming Susukatin na natin, mami. meron may farm kami doon sa ano sa nasasakop ng YKR. Kumpleto, may tubig, kaya lang doon yung walang kuryente. May solar naman tayo ngayon. Pwede doon kasi maganda yung tubig doon, una-una sa lahat. Yung akong tao malayo-layo pa. Layo-layo sila. Malawak pa. Saka maganda yung area talaga. Highlands po ba yon, Kapitan? Opo. Biro mo yun, ang highlands pa pala yun. So, yung ano mo pala katanim, yung lugar mo, highlands ba yun sa'yo? Hindi. Yung sa Busuanga? Hindi ko kung Makikita natin mamaya yung elevation. Opo, meron din po kasi akong bahay kubo sa itaas ng bundok na ganyan, 1.8 hectares. Doon ko po sana gustong maglagay ng greenhouse in the future kasi po
the same time, pwede po akong mag-invite ng guest kasi pinupuntahan po ako ng guest para tingnan yung aming mga tanim. Parang tourism ng Opo, ano mo. opo. Parang double purpose na Mm. maganda pala, pwede pala dito kasi hindi pinapansin yung mga matataas na area sa Siya ngayon, di ba? maliban Video. sa foreigner. Mm. Mm. Si Kwan, kung gano'n ang target doon, hindi pa pwede kasi yung lilim, Mm. hindi gano'ng na-open eh. Hindi po kasi di ba katanim yung lettuce natin kailangan ng init. Yes, kailangan ng As init. in, Oo, full sunlight po. full Hindi sunlight kailangan naman ng po. lilim. Ayaw niya ng Malilim. merong mga puno. Walang Yun ang naaaral ko sa Kailangan vlog yung ni Katanim. mapapatag, Opo. matagan mo. Masyadong tagil. Nakita niyo din po. Meron po ako nakita yung huli Kung ko. matagal sana kayo dito, pwede. Kaya lang, medyo ako busy ngayon. Unang-una sana, mamaya, pagka-edit ko sa inyo, magsundo naman ako doon sa boss ko na board member. Sana kung maaga, pwedeng maikot doon. Ito, makikita ka agad yung area kung ano ang pwede. Kasi sa totoo lang, isang termino pa lang ako, hindi ko naman sa inaano, yung pagbabago ng mga kabarangay dahil unang-una sa lahat, interior eh. Interior itong amin eh. Kung sa kuwan, hindi sanay sa ano ang tao. Ganito lang, magtanim ng, halimbawa, gaya-gaya ba? Nagtanim ng 10 sitaw, si kapitbahay 10 sitaw rin. Gaya-gaya. Kaso Kaso mahirap po kapitan gayahin ng hydroponics, hindi basta-basta yan. kaya nga. Sasakit po ulo niya kung Pero sa magpipil totoo kayo. lang, dito isa pa. Ngayon may pondo na ano, maganda kung ganyan eh. Ako na pinakikinggan ko lang usapan. Ang nakikita ko kasi doon, yung kababayan namin active ngayon. Ngayon, mayroong pondo na pwedeng pagsimulaan na manggagaling doon. Unang-una sa lahat, may contribution. Kasi yung unang kababaihan na ikinuan ko noon, hindi nag-click. Kasi binigyan namin ng livelihood. Sa baboy. Kailangan yung mga ugali ng tao dito, hindi makasarili ba? Pag may pakinabang na, wala na. Yung asosasyon, wala na. Yung mga tao po ba dito, ang iba dayo na po ba, kapitan? Dayo po, ang tatay ko. Ako, dayo dito. Taga-Bulacan yan. Taga-Bulacan po ako. Pero Tagalog ang salita dito, hindi naman Bisaya. Kasi may Maropa to eh. Tagalog. Tagalog. Tagalog po yun eh. Tagalog pa rin, ano. Pero kung isipin mo yung ano ng mapa, sa Bisaya na, pero may Maropa pa, di ba? Oo. Ayan. So, ito mga katanim, nasa Coron, Palawan tayo. Makikita nyo, halos abot kamay yung mga bundok dito, mga katanim. Hindi ko alam paano ginawa tong kalsada dito eh. Puro bundok makikita mo. Ano po, kung natapat kayo ng peak season, Apo? lamang po ang foreigner dito sa Coron na naglalakad. Like kayo, naka-hotel po Oo. kayo. Makikita nyo po pag patak ng alas 5, 90% foreigner, 10% lang. Talaga? So, ibig sabihin talaga puro Malaki po foreigner ang talaga. ano. Ang kabuhayan pala dito is yung tourism talaga. So, yun yung ano mo pa dapat, no? Food tourism. Yes. Doon ka mag-focus kasi kung ano lang talaga, 10% lang yung bebentahin mo kung dito ka lang mag-focus ka lang sa mga residents, Yes no? po. Pero po yung amin po talagang market is foreigner. So, pero katanim, hindi ka ba nagagawa ng mga lettuce rack or lettuce, ina-upsell mo? Tinatawag na pinaprocess mo? Wala Hindi pa na? po. Pinangarap kong gawin pero hindi pa po umaabot kasi nasa-sold out na agad yung Sold out ka lettuce. na. So, yung sold out mo ba katanim, yung umaabot ka na sa seedling na lang yung natira mo? Opo, umaabot po talaga sa ganun. Umaabot din po ako na yung punla ko, wala pa, naubos na yung aking lettuce. Hindi po ako hindi ako umaabot dun sa pagtanda ng lettuce. Maliban po ngayong nag-uulan, mahirap magpaganda talaga ng lettuce. Buti may maliit po akong greenhouse. May greenhouse. So, yun talagang problema, no? Pag maulan, Opo. wala na yung tanim mo sa lupa. Opo. Lahat kami na nagtatanim ng lettuce pag tagulan lahat. So, malaki rin palang contribution dito katanim ng mga nagtatanim sa lupa. Opo, Dito. lalo na po si Maambing Farm. Siya po talaga ang pinakamalaking farm na nagtatanim sa lupa na nagsusupply sa mga hotel. Pero Oo. hindi pa rin po talaga Kaya. nakakaya ni ate kasi malaki po yung demand ng mga hotel. Kaya po nagmamanila pa rin silang bumili. Pero ikaw, kung ikaw nagbebenta, direkta ka na sa mga Sa mga hotel? hotel po.
Di ka na May direct. nagbabagsak doon sa mga bagsakan na sinasabi. Meron din po, pero po limitado. Mas lamang po yung sa mga hotel at restaurant po na kinukuha Yung galing Benguet o galing Manila na sinasabi na lettuce, ganun. Pag bumabagsak dito, saan ang bagsak? Diretso din sa hotel o sa bagsakan? Sa palengke. Sa palengke. Opo. Pero yung sa palengke na binabagsak, didiretso na nila sa hotel kasi matik na po order na po. Order na rin Opo. yan, no? Kumbaga si hotel nag-order na doon Opo, sa tao nag-order doon. na po para ihatid na lang pagdating ng barko. Gano'n, pagdating ng Hindi na po barko. nag-i-stock sa palengke. Mapapansin nyo sa palengke, wala naka-display na mga Kaya umaabot lettuce. dito sa 700. Opo. Pero hindi pa yun ang no, mga katanim, kadalasan kasi pag order dito, hindi pa yun yung talagang edible na Yan. masabi. Kailangan mong talupan yun, di ba? Opo, opo. Maraming waste talaga. Maraming waste. Oo. So halimbawa, pag sinabi ng order ko ay 50 kilos, baka mapakinabangan mo doon 10 Opo. kilos. Kaya po, ang Manila galing, sumasabay din sa presyo dito kasi po yung tapon nila, binabawi nila doon. Ayun. Kaya nga, kung dito ka pala magtatanim na tanim, Opo. mas bentahe ka na. Opo. Kasi may edge ka na. Kasi nga, yung Fresh produce yung, mo, fresh, wala yung tapon. Hindi mo walang kailangan tapon. talupan o tanggalin yung lower leaves para makuha mo yung edible part, no? Opo. Oh, di ba? Ganun yung mga katanim, ha? Love yun. O, shoutout tayo sa Mega Packaging Corporation, ha? O, love yan yung company, Mega Packaging sa Coron. Napaka-kunti ng hydroponic growers. Pero may grower dito sa lupa, no? Mga nag-organic. Yung ginagamit nila, yun yung sa chicken manure. Kasi marami nga dito yung ng manok. Pero may mga other businesses pa dito katanim na pinapadala niyo yung chicken manure palabas naman. Wala po. Wala. Dito pa lang po. Bihira po ang gumagamit ng chicken manure na talaga sa farm kasi yung iba hindi marunong mag-apply ng Mainit kasi Opo, yan. Opo, papatayin niyo yung tanim. Oo, papatay mainit. Oo, kailangan i-ferment mo pa yan. O kaya patagalin mo. Opo. Ipabulok mo. Hindi basta pag kakuha mo, harvest mo. Opo. Gamitin mo, hindi pwede gano'n. Oo. Kaya po kami, ang ginagamit namin sa aming lettuce sa lupa, tayo po ng baboy. Oo. At saka ng vermicast. Vermicast, Opo. okay. Yung katanim, di ko lang po alam kung pwedeng ilagay halo sa vermi yung ng manok. Hindi po. Hindi rin pwede. Hindi po. Mainit po kasi. Mainit kasi. Oo, yun ang mga katanim. Kaya sa hydroponics, talagang readily available na yung mga nutrients na binibigay natin. Hindi mo na kailangan na mainit ito, wala ka namang iisipin na gano'n. No, tubig lang, malinis ang tubig. Pero katanim, tinikman ko yung tubig sa hotel, hindi pa ganun kaalat, unlike sa ibang lugar na napuntahan ko. Sa amin po, hindi talaga maalat. Yung problema lang po, bumili ako ng pang-testing. Hindi naman ako marunong gumamit. Kasi yung instruction niya, Chinese ba yun? Nakasulat. Sa hirap intindihin kung paano gagamitin. Kaya mo, yung- pagbalik ko dito, dadalhin ko na yung TDS meter ko, yung easy meter natin, at saka yung natin, yung pH. Kasi, ang punta ko dito, bulakbol, hindi trabaho. So, salamat po sa pagbubulakbol na abot niyo ako. Sana all, no? Sana all. Sa pagbubulakbol. Ayun. So yun mga katanim, no? Later on, makita natin yung greenhouse, no? Ang kanyang letusan. May katanim natin dito sa Coron, sa Busuanga yon. Okay? So, yan, next video, natin yung ating episode 2. Love.